29ers na rim, Pops Pro 1 version 6. Ito fully alloy na to, alloy ang body, yung prehab alloy, 32 holes din yan, compatible sa ating rim. Paano mag rim set ng 32 holes na hubs at saka 32 holes na rim, so compatible to. Una, pupunuan natin itong ating hubs ng mga rayos. So, gumamit tayo ng spokes na ang haba 287mm, 14 gauge. Unang gagawin natin sa pag rim set, ilalagay natin itong mga rayos dito sa ating hubs. Lagay tayo ng isang rayos, kahit saan tayo maguna, dito or dito. Ito, natin ng isang rayos, hanapin na kagad natin yung pinakamalapit or katapat ng butas sa baba. Yung katapat niya, natin nilagay yan. Tapat-tapat yan. Tapat-tapat siya. Then, sunod, dun sa pangalawa tayo maglalagay. Ayan. Meron tayong liliktaan na isang hole, dun tayo sa pangalawa. Ayan. Then, ganun din sa baba. Same na hanggang sa matapos natin yung butas. Alternate lang ang lalagyan natin. So, lahat yan, may patlang na isang butas. Paikot hanggang sa matapos natin yan. Tapos na natin lagyan, paikot lahat yan. Tapat-tapat yan, no? Ito, katapat nito, tapat nito. So, lahat yan, paikot, mayroon yang space na butas na hindi natin nilagyan. So, lalagyan naman natin yung kabilang butas. Solitarin na natin na ganun. Punuan na natin lahat yung bakante yung butas. So wala ka nang iisipin dito kung may likta or wala. Basta punuan mo na yung butas lahat. Ganyan lang kasimple ang paglalagay ng rayos. So lahat yan lalagyan lang natin. Wala na tayong bilang-bilang dyan kasi wala naman yung daya. Kasi yung ating gagawin 32 yung holes ng ating hub. 32 din yung sa rim natin. Ganyan siya pag natapos. Punuan yan, kabilaan yan. Alternate yan. Ito yung papasok, ito yung palabas. So 32 lahat yan, kabilaan pag binilang natin yung rayos. Kakabit na tayo sa ating rim. Ito yung lagay ng pito. Sabi ng lagayan ng pito. Ito yung ating rayos. Ang kuha natin dito is pangatlo, no? Maraming nalilito dito. Pangatlo ang kuha. Ibabaw ilalim lang. So ito yung una kong kukuhanin, ito yung nasa ibabaw. Meaning sabihin kaya nasa ibabaw siya kasi nasa ibabaw siya nung hub. Ayan. Ating nasa ilalim, ayan, nasa ilalim siya sa kabila ng ating hubs. Ayan. At ang kuha natin dito is pangatlo. Kung magsisimula ka ng bilang dito sa kasunod ng ating kukuhanin, pangatlo yan. 1, 2, 3, pangatlo. Pag kumuha kayo, ibabaw ilalim. Mapapansin niyo kung tama yan. Kasi pag kumuha kayo dito, ibabaw dapat ang next na kaparehas niya or katandem niya is nasa ilalim. Ayan. So pangatlo. Itong nasa ilalim, pag iikisin natin, at itong nasa ilalim siya namang magiging nasa ibabaw pag pinag-cross natin yan. Ibabaw, ilalim. Pero pagdating dito, ito yung nasa ibabaw, ito yung nasa ilalim. Para yung tension niya is mas matibay kapag gano'n. Pinanglagayan ng pito, dito tayo ng rayos. So, bali mayroon siyang liktang isang butas. Kapag nakalagay natin yung nipple, pangalawa, yung kasunod na nasa ibabaw. Ito yung kasunod. And then, ang kasunod niyan, para di ka na magbilang, yung kasunod nitong nasa ilalim. So, yung kasunod niyan. Yan ang nasa ilalim. Yan ang magkaparehas. And then, ikes, yung nasa ilalim, nasa ibabaw ngayon. Then, lagyan na natin ulit ng nipple. So, may pagitan lagi yan. May likta na isang butas. Ayan. Yun yung butas, likta, then dyan natin ilalagay. Yan. Then lagyan na natin ng nipple. Next, ganun lang ng ganun, no? Yung kasunod ng nasa ibabaw, yung kasunod ng nasa ilalim, kukuhanin natin, then ekes, then lagay ng nipple. Ayan. Ganyan lang hanggang sa matapos natin lahat yan. At makarating tayo doon sa pinakang vanishing point natin na kung saan yun yung butas ng lagayan ng pito. Tapos na natin yung unang side. Ito yung side ng drive side. Babalik rin na natin. Yan. Ililising naman natin yung kabila. So sa pangalawang paglilising, kabilang side ng ating hub, hahanapin nyo ulit yung pinakang pito. Yun yung pinakang vanishing point natin sa paglilising, yung pinakang lagayan ng pito. Ayan yung lagayan ng pito. Dito tayo mag-start, papunta ron. So, ganun pa rin, no? Walang nagbago sa gagawin natin. Una, kukuha tayo ng isang rayos na nasa ibabaw. Ito yung nasa ibabaw. Pangatlo, ang kuha, ito yung nasa ilalim. Pag pinag-ikes ninyong ganun yan, pansin ninyo, maiksi ito, mahaba doon. Ibig sabihin, hindi yan para dyan. Pag dito, eksakto siya. Equal na equal yung layo niya dun sa butas ng ating rim. Ayan. Pag dito sa bandang taas, maiksi yung isa mahaba. So, perfect siya dito. Yan ang perfect. So, ilagay na natin yung nipple.
Okay, nalagay na natin yung dalawang rayos. So kuha ulit tayo yung kasunod. Ito yung kasunod na nasa ibabaw at yung kasunod ng nasa ilalim. Siyempre, ito yan. Okay. Ekes, lagay natin dito. Continuous lang, no? Kuha sa kasunod, ibabaw. Tapos ito, ilalim. Continuous lang yan. And then itong ilalim, mapupunta sa ibabaw yan. Ekes. And then, lagay nyo na dun sa pinakang butas ng rim. Hawakan nyo ng ganito. Ayan. Yung isang rayos, ayan, ganyan. Ekes. Hawakan nyo to para hindi kayo mahirapan. Then, lagay nyo doon para hindi na ito tatawid sa kabila. Kasi mahirap yan. Pag tumawid, hihilahin mo na naman. So, ayan. Andun siya, nakaposition. Parang binablock ng kamay ninyo. Ganon. Binablock nyo na siya. Para hindi siya gumalaw or tumawid pa sa kabila. Then, lagay nyo na itong nipple. Natapos na natin yung left side at saka sa right side. Totally, tapos na natin i-rim set yung ating rim. So, i-align na lang natin to. So, unang palatandaan, kapag tama ang inyong pagkaka-lacing, inuulit ko, walang nakalitaw na nipple dito sa ating rim. Hindi sobra-sobra. Pangalawa, lahat ng nipple nakalitaw dito. Tama yan. At nakabilao siya. Ayan, bilao na siya. Pero hindi siya maluwag. Mahigpit siya. Ayan, mahigpit na yan. So, i-align na lang yan. At pangatlo, na tama ang inyong pagkaka-lacing or maganda talaga, yung ating lagayan ng pito ay nasa magandang lugar. Nasa maluwag siya. Kapag naghahangin, hindi mahirap hanginan yung ating interior or yung ating pito. Nandito siya. Wala dito. Wala dito sa masikip na area. Nandito siya sa pinakamaluwag, yung diretsong linya. Abangan ninyo yung R2 ng videos na to. Paano naman tayo mag-align. Yun naman ang ituturo ko sa inyo. Madadaling technique at madali ninyong matututunan.